friends are now turning into the best of enemies. Natatakot ka na mawala ng kontrol sa pamamahay na to at naiingit ka dahil isang Rafi lang ang makapagbibigay sa akin ng luho na hindi mo maibigay. Saan lang kami sa karinderya ni Aling Diring magdi-dinner? Ay, Mildred, maganda na ba talaga ako? Huwag po masyadong makapal yung makeup, ha? Ayaw kasi ni Ruben ng sobre. Naku, basta akong bahala sa'yo. Siguradong tutulan laway ni Ruben pag nakita ka niya. Kayo talaga. Eh, teka lang, Mildred, yung suot ko. Magugustuhan niya kaya to? Ako naman, Agnes, kahit sino pa ulit-ulit na mai-inlove sa itsura mo ngayon. Kaya talaga. Pasensya na ko kayo, ha? Kinakabahan kasi ako, eh. Parang hindi ako sanay. Pero maganda na ba talaga ako? Oo, magandang-maganda. Talaga? Kasing ganda ko. Kaya talaga. Sige na nga. Irene, pakisabi... Ruben, alam ko hinihintay mo yung oras na to, pero tumawag si Mr. Kuya. Nag-reset siya ng appointment, ngayon na raw. Anong oras daw? Actually, naghihintay na siya ngayon sa Moonlight Cafe. Pero kung gusto mo, tatawagan ko na lang siya ulit. Kakausapin ko na i-reset na lang muna natin. Kaya lang, sayang naman. We waited for this and opportunity din natin to. Siya na nga yung tumawag eh. Pero ikaw, nasa sa'yo naman yun eh. Sige, magpapaliwanag din ako kay Agnes. O paano, tara na? Tawagan ko lang muna si Agnes. Ruben, sorry ha. Na-excite lang kasi ako eh. Tinawagan ko na siya at piniliwanag ko na yung sitwasyon natin. Pero kung gusto mo, tawagan na lang natin siya ulit. Kaya lang nakakaya kay Mr. Kuya. Ako na lang kakausap sa kanya. He's really very sorry. Ako na nga pinatawag niya kasi emergency meeting. So, yun. I hope you understand. Alam mo naman si Ruben, he's the most wanted person here in the office. So it really happens. Pasensya ka na ha. Ganyan talaga dito sa opisina eh. Agnes? Agnes? Agnes, gising ka na ba? Nagtampo kasi siya sa'yo kagabi. Agnes. Agnes, buksan mo pinto. Agnes, mag-usap tayo. Ate Marge, hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Siyempre naman. Naisip ko rin na kailangan mong maging maganda at presentable. Dahil hindi basta-basta mga nakikilala mo sa azukarera. Siguro nung nasa kumbento ka, ganito rin ginagawa mo sa mga bata, no?
Eloisa, kamusta naman ang trabaho mo sa Azucarera? Grabe, ang saya-saya. Pero yung mga ngayon lang ako nakakapunta ng mga restaurants. Siyempre, sinasama ako ni Kuya Rafi. Pag nag-uusap kami tungkol sa trabaho, Puro trabaho lang ba pinag-uusapan niyo? Ibig ko sabihin, puro naman kayo trabaho. hindi. Minsan, lumalabas kami. Nang wala lang. Siguro, gusto lang magpalamig o magpahinga dahil sa dami ng trabaho. Ang bait-bait ni Kuya Rafi. Eloisa, sabihin mo naman sa kuya mo, ilabas niya ako. Kasi sabi niya, aalis daw kami. Eh hanggang ngayon, hindi pa rin niya tinutuloy eh. Si Kuya, busy sa trabaho yun. Kung si Ate Agnes nga, hindi niya mailabas, ikaw pa. Wala nang inisip yun kundi trabaho. Ano yan? Kuya, pinapapili ko lang siya ng mga damit na pwede niyang gamitin sa Azucarera. Hindi kailangan ni Eloisa ng mga pinaglumaan mong damit. Halika na. Halika na. Sumama ka na lang. Halika. Willie! Rafi! Long time no see ah! So how's Tita Sonia? Okay lang. Willie, gusto kong damitan mo si Eloisa. Lahat ng gusto niya ibigay mo. Sagot ko. Let me see your size. Saan ka galing? Uwi pa ba to ng matinong babae? Pinayagan ka na namin magtrabaho sa Azucarera. Huwag mo na maabusuhin ang kalayang ibinibigay namin sa'yo. Ang itay na puyat ng kahihintay sa'yo. Nandito na ako. Ano pang gusto nyo? Nasa Azucarera ka para magtrabaho. Hindi para maglakwatsa kasama ng boss mo. Ang dumi ng utak mo. Kung ano-anong iniisip mo. Paano hindi ako mag-iisip? Hindi na nga kayo mapaghiwalay ng boss mong yan eh. Nakakadiri ka, Kuya. Kinakapatid ko si Kuya Rafi. Lalaki siya. At hindi mo siya kaano-ano. Eh kung sabihin ko sa'yo binata siya at dalaga ako, walang masama doon at wala kang pakialam doon. Kung may galit ka, sa akin mo ibunton, wag mo idamay si Eloisa. Ano pinagsasabi mo? Alam mo kung anong pinagsasabi ko. Paranoid ka lang. Alam ko, likaw ng bituka mo. Look, may sariling pag-iisip ang kapatid mo. Kaya niyang pagdesisyonan kung anong gusto niyang gawin. Pareho tayong labas doon. Kaya pwede ba tigilan na natin ito? Naistorbo na ako. Nakita mo ba yung kanina? Aros walang salita. Hindi na kumigil mo.
ka lang? Okay lang ako. Alam kong mahirap para sa'yo ang mga pangyayaring ito. Nauunawaan kong kalagayan mo. Siguro kung nabubuhay ang inay niyo, mararamdaman din niya ang nararamdaman kong lungkot ngayon. Dahil sa nangyayari sa inyong magkapatid. Alam kong nagdaramdam ka sa akin. Dahil sa hindi ko pagpigil kay Eloisa sa pagpasok sa Aso Carrera. Pero sana, huwag mong dalhin doon sa puntong dahil sa hindi kita tunay na anak, wala akong kinikilingan sa inyong dalawa. Kaya lang hinihingi ng pagkakataon na magsawalang kibo na lang muna ako. May pangarap din ako sa kanya. Kung meron mang labis na nasasaktan sa kanyang mga desisyon ngayon, ako yun. Pagbigyan mo na si Arven. Hinihingi ko sa iyo bilang kanyang ama. Akala ko ba 70 million lang aabutin ng project na to? Bakit tayo ngayon umaabot ng 100 million? Nagtaas ng 30% ang AGP. Magkano ba yung equipment na yan? Almost 50. Let's say 50. Kung 30% ang itinaas, 15 million lang incremental cost. Eh ano yung another 15 million? I think malinaw sa report kung binasa nyo ang breakdown ng budget. Anong sinasabi mo na hindi ko pinag-aralan ng report mo? Then why all these questions? Dahil I think hindi feasible ang hinihingi mong budget. But why? 30 million ang hinihingi mong dagdag. We don't have enough savings for that. Eh kaya nga babackupan tayo ng investors eh. Pinag-aralan mo ba kung gaano natin katagal mababawi ang lahat ng gastos na yan? Napag-aralan mo na rin ba na under expenses babagsak ang lahat ng hinihingi mo? Eh baka naman sa laki ng additional na yan, eh mas makakatipid pa na umasa tayo sa NIA. Kung hindi mo a-approvean ng budget, Hindi ko aaprubahan dahil naiinis ka sa akin. Kaya pati ito, pinepersonal mo. Ano pinapalabas mo?
na immature ako? Wala akong sinasabi. Na naaapektuhan ng lahat ng desisyon ko ang mga emosyon ko? Pare, sandali. Sinisira mo ba ako? Hindi ko magagawa yun. Dahil ikaw ang presidente ng kumpanya. Hindi! Pinapalabas mo sa mga taong to na wala ako Mr. Morales! Baka nakakalimutan mo na hindi lang tayong tao sa loob ng kwartong to. Nandito si Mrs. Sonia Enriquez. Ngayon, kung di mo kayang bigyan ng paggalang ang asawa ng ama mo, bigyan mo ng konting respeto ang taong naglagay sa iyo sa posisyong hinahawakan mo. Pakiramdam ko ang liit-liit na ng tingin nilang lahat sa akin. No, Ruben. Tao ka lang na nagkakamali. Nagpadala ako sa emosyon ko. Sa harapan pa ni Mrs. Enriquez, ang sama-sama ako. I'm sure maiintindihan ni Mrs. Enriquez yun. She has her tempers as well. Don't be too hard on yourself. Hindi lang naman sila pinagkakaganito ko. Hindi lang si Rafi. Labas na siya sa galit ko. Pero ang talikuran ako ng tatay ko. Ni Eloisa. At lalo tigit si Agnes. Yun ang di ko makaya. Sila na lang ang konsuelo ko sa lahat ng paghihirap ko. Sasaraduhan pa nila ako. Pakiramdam ko mag-isa na lang ako eh. Hindi totoo yan, Ruben. Sometimes you think that your labor is in vain, but... No. People appreciate you. Iba lang dating sa kanila kung minsan. Pero ang motibo ng puso mo higit na mas importante. Basta't alam mo sa sarili mo na ginagawa mo lahat na ito dahil sa pagmamahal. Di walang mali sa'yo. Pasensya ka na. Pati ikaw na pagbubuntunan ko ng lahat ng to. Salamat. Ruben, basta ikaw, handa ko lagi makinig. Kailan ko ba huling nasabi na mahal ko kayo?
Hindi naman mahalaga yun. Importante nararamdaman ko naman eh. Basta, Nay. Kahit anong mangyari. Huwag mong kakalimutan, ha? Mahal kita. Jojo, papasok pa ako. Eloisa, huwag kang mag-alala. Hindi naman kita abalahin. Ibibigay ko lang sa'yo ito. Happy anniversary. Salamat. Kahit tapos na sa atin ang lahat. Sana hindi mo ako makalimutan. Paalam. Saan nagpunta? Kasama po si Ma'am Irene. Kanina pa po sila umalis.
sige. I-dial mo cellphone number ni Kuya Ruben mo. Hello? Hello? Ate, Ruben, I'm sorry, but this is Irene. nasan si Ruben? Kailangan ko siyang makausap. Nasan si Ruben? May I know who's on the line, please? Si Agnes to. Ibigay mo ang cellphone kay Ruben. Oh, hi, Agnes. I'm sorry. Pero natutulog siya eh. Pagod na pagod. May pagkubilin ka ba? Emergency to. Ibigay mo ang cellphone kay Ruben ngayon na! Alam mo, hindi mo naman siya makakausap eh. Kasi lasing na lasing siya. Hindi mo rin siya makakausap ng matino. Wala akong pakialam! Gisingin mo siya! Miss Rivera, nasa pamamahay ko ang boyfriend mo. At hindi ko ugali mang-istorbo ng bisita. Goodbye. Miss Asuncion. Sir, dun po sa 105. Ruben! Ruben! Kamusta na po siya? Saan mo kayo nila nakapunta? Anong pinagsasabi mo kay Agnes sa telepono? Ha? Ano? Ruben, lasing na lasing ka kagabi. Sinabi ko yun kay Agnes. Ano pa? Kilala ko si Agnes, hindi magagalit ng gano'n-gano'n na lang! Ruben, wala na akong sinabi sa kanya, Ruben. Aaminin ko. Nagalit siya dahil iniisip niya tinatago kita sa kanya. Pero Ruben, how can I do that to her knowing that she's the fiancé of my boss? Ruben, tiniis ko lahat ng mga pinagsasabi niya sa akin. Hindi ko na nga sinabi sa'yo yun, Ruben, dahil ayokong madagdagan yung mga problema mo. Alam kong maraming gumugulo sa isip mo. Kung yun lang, Ruben, I can take all that. Okay lang naman sa akin kung ayaw mo maniwala eh. Naintindihan ko yun. Kung masisira lang relasyon yung dalawa, nang dahil sa akin, I can take all the blame. So sorry.
Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Eloisa, huwag mo sisihin ang sarili mo. Dadalhin pang habang buhay, konsensya ko. Ano mang mangyari sa kanya. Eloisa, walang mangyayari masama kay Jojo. Makakonekta siya, hindi siya mamamatay. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Eloisa. Eloisa, walang kasalanan. Eloisa. Eloisa. Eloisa, I'm sorry. Hindi ko na kasi alam kung anong nangyayari. Eloisa, hindi ko sinasamantala ang mararamdaman mo. Hindi kita kaya saktan. Alam ko, mahirap ang sitwasyon mo yan. Lalo na yung sa inyo ni Jojo. Pero kasi, depressed din ako eh. Wala pa rin nasa akin ni Jojo. Wala pa rin nawala si Stella. Parang nawala na sa isa yung buhay ko. Pero mula nang dumating ka, nagkaroon ng kulay ang buhay ko, ang mundo ko. Alam ko mali ito. Dahil kapatid ko ang kapatid mo. Siguro mas makakabuti na hindi mo tayo magkita. Kung makakasama sa iyong sitwasyon. Ako ang aalis. Ako ang iiwas. Rafi. Magulo pang mundo ko. Pero salamat sa pagmamahal. Kumusta? Gago ka ba? Ba't mo kinakausap dito? At sino mo na mag-aakalang ako ang kausap mo? Let's pretend, baby. Bakit? Anong bakit? Sorry, hindi ko pa napapapirmahan eh. Bakit? Anong nangyari kagabi? Look, it's not perfect timing. And when will be the perfect timing for you? Lasing na yung tao, wala ka pa nagawa. Huwag mo ako madaliin. Darating din tayo dun. Just make sure whose side you're on. Eloisa, bilisan mo dyan. Hinihintay na tayo ni Aling Mildred. Binolunteer ko yung sasakyan para sa paglabas si Jojo. At sino may sabi siyang sasama ko?
Wala ka ng pakialam kay Jojo? Pagkatapos ng lahat ng nangyari? Kasalanan ko, ganon. Ginawa ko ng lahat ng responsibilidad ko. Tama nang ipagtabuyan ako ng 2 beses. Hindi rin naman makapal ang mukha ko para ipagpilitan ko ang sarili ko sa mga taong hindi ako gusto. Hindi kay kamamatay kung ayaw nila sa akin. Ano, Amy? Yes, sir. Bigyan mo ng kopya lahat ng board, ha? Okay. Aprobahan din naman pala eh. Dahil pang drama. Tsaka yung kay Mr. Struthers. Fax mo na yung quotation. Apo, sir. Kailangan niyo ngayong hapon eh. Okay. Sige pa. Sir, pasa ko na lang po kay Eloisa. Hindi. May lakad kami. Kaya ikaw gagawa niyan. Okay. Saan tayo pupunta, sir? I was just thinking kasi kung pwede at hindi yung mamasamain. I wanna have dinner with you tonight. Gusto kong ibigay sa ito bilang pasasalamat. Hindi mo na kailangan gawin yan. Hindi nga. Pero ito ang gustong gawin ng puso ko. Sino mag-aakala na ang batang lagi kong inaasarasan at niloloko-loko ay kasama ko ngayon? Maganda, matalino, at siyang tsatsaga sa akin ngayon. At tinatanggap ako kasama ng mga kamalian ko noon. May nasabi ba ako masama? Wala. Masaya lang ako. Eloisa, wala akong intensyon saktan ka. Kung nasasakal ka na, sabihin mo. Kahit masakit sa akin, aalis ako sa ikaliligaya mo. Thanks for the wonderful evening. Ako nga dapat magpasalamat sa'yo eh. Para, see you tomorrow. Huwag mong pilitin ang sarili mo na pantayan ang mga binibigay ko sa'yo. Handa ako maghintay. Sige na, gabing-gabi na eh. Marami pa tayong trabaho bukas. Ingat ka. Sige. Sige. Bye! Ngayon mo sabihin sa akin na wala kang relasyon yung hayop na yan. Ilang beses ko ba namang sasabihin sa'yo na wala kaming ginagawang masama?
Dilat na dilat ang mga mata ko. Sa mga kilos niyo palang alam ko, may ginagawa kayong milagro. Ang kitid kasi ng utak mo eh. Ipapahama ka lang niya. Naiintindihan mo ba ako? Buhay ko to't wala ka ng pakialam doon. Aray, nasasaktan ako. Hindi lang yan ang aabutin pag nalaman to ng Itay. Sasabihin mo sa kanya, sige, gusto mo sabayan pa kita eh. Tulungan pa kita. Gusto mo sabay natin patayin ng Itay? Yan ba ang gusto mo? Binabalaan kita, Eloisa. Kapag hindi mo tinigilan ang kabaliw... Ano? Itatali mo ako? Ikukulong mo ako? Gawin mo na ngayon dahil pag binigyan mo ako ng pagkakataon, magkakamatayan tayo. Tay? Paano niyo nalaman na si nanay na yung pakakasalan niyo? Alam mo anak, mahirap na tanong yan. Sabi nung iba, meron daw silang naririnig na tunog nang gagaling sa langit. Pero hindi naman nangyari sa akin yun eh. Wala akong naririnig. Oo nga, Tay. Hindi naman totoo yun eh. Sa akin, yung bang hindi ko na makita sa sarili ko na tumanda na hindi ko siya kasama. Yung bang kahit na siya tumaba, kahit nagkaanak na ng ilan, kahit kumulubot na ang balat, alam ko kaya ko siyang mahalin. Teka nga, bakit ba bigla yata ang pagtatanong mo ngayon sa mga bagay na yan? Ha? Wala lang, Tay. Naalala ko lang ang inay. Kung anong pakiramdam na nung inalok niya siyang magpakasal, yung kung paano niya siya napasagot ng oo, yung pakiramdam na maglakad sa altar. Siyempre, Tay, nangangarap din naman ako makasal, no? Tay, kailan ho ba ako pwedeng magpakasal? Bakit? Magpapakasal ka na ba? Hindi ho, Tay. Nagtatanong lang. Ba? Kung si Jojo, oo. Paano ho kung iba? Ba? Kailangan makilala ko muna. Tay, kung hindi niyo siya magustuhan, pwede ho bang magtanan na lang ako? Hindi. Hindi. Kailangan manuyo siya. Don't worry, babakapan ka namin ni Ruben. Good morning. Good morning. Mr. Kuya will be here in a moment. Si Rafi. Ako na lang mo pinapunta niya. Kasi may importante raw po siyang asikasuhin. Bakit? Kailangan ko siyang sundan. Sino? Si Eloisa at si Rafi. What are you talking about? Noemi, si Rafi mo. Ruben, hindi pwedeng umalis ka. Importante meeting na ito. Hindi pwedeng wala ka. Reservation? Saan? Ruben, this is our last chance to get this account. Ruben! Ruben! You can't leave, Ruben! Damn it! Ayaw ko inuman.
Itatalo mo na ngayon! Kuya, pabayaan mo na lang kami! Kuya, ano ba? Anong problema mo, ha? Wala